Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Kaya kanina, biglang si Senator Bongo na ang pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Ang dami-dami pinagbabanggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit napunta kay Senator Bongo sa Farmally or sa CLTG? Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Si Bongo na ang pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Yan ang naging reaksyon ni dating PACC Commissioner Grego Beldica matapos lumabas ang ulat na inatasan ni Ombudsman Boyeng Remulla ang DPWH na silipin ang koneksyon ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya sa kumpanyang pagmamay-ari ng ama ni Senator Bongo kaugnay ng isyu ng flood control anomalies. Ayon kay Beldica, malinaw na may halong politika at diversyon ang biglaang pagdawit kay Bongo sa isyu. Si Bongo na ang pinaiimbestigahan, grabe ang talon. Sunod niyan si Sara at PRRD na. Binatikos pa ni Beldica ang umano'y pagkakasangkot ng dating administrasyon sa flood control issue na aniyay nagsimula lamang sa panahon ngayon. Gaya kanina, biglang si Senator Bongo na ang pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Ang dami-dami pinagbabanggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit napunta kay Senator Bongo sa Farmally or sa CLTG? Hindi naman silang binabanggit ng mga witnesses. So ano ibig sabihin? Ang pinag-uusapan ngayon, flood control. Ang flood control scandal nangyari nung panahon na nila, nitong 2023, 24, 25. Bakit tayo babalik sa 2016 to 2022? Walang flood control scandal doon. Bagaman tinawag niyang politically motivated ang hakbang, nanindigan si Beldica na dapat ituloy ang investigasyon. Ngunit gawing bukas ito sa publiko. Aniya dapat imbestigahan, kalaban at kaalyado sabay-sabay. Babalapan niya tila may plano umanong pahabain ng iskandalo hanggang 2028 upang mailayo ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon. O sige, tuluyan nyo na, imbestigahan na natin. Pero ang hiling ko lang, imbestigahan natin lahat. Pag inimbestigahan nyo si Bong, si Sara, si PRD, lahat imbestigahan nyo na. Pati kayo, magpa-imbestigahan kayo. Imbestigahan nyo na rin ang pondo ni Bongbong, ni President Bongbong, ni Martin, lahat. Mag-imbestiga, pa-imbestiga tayo lahat. At kung sino man ang tamaan ng investigasyon at guilty, hindi mag-resign. Yun, mas maganda po kung gano'n ang gagawin nila. Walang pilian. Sabay-sabay, doon tayo sa Senate Blue Ribbon Committee magpa-imbestiga para naririnig ng lahat at nakikita ng lahat. Sabay-sabayin nyo na para lahatan talaga. Samantala, ipinanawagan ni Senator Bongo na huwag ilihis ang investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa anomalya sa flood control projects. Huwag na aniyang paikot-ikutin at lukuhin ang mga Pilipino. Tumbukin na dapat ang totoong mastermind. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, managutin niyo, sinabi ko dun. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant.
kung talagang meron silang pagkukulang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Base sa naging pahayag ni Beldica at Bongo, naniniwala ka ba na gusto lang talagang ilihis ng palasyo ang issue sa flood control? Kaya idinadawit sa issue si Senator Bongo at ang nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong tinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, managutin niyo, sinabi ko dun. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, ang Genyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito.
Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Iyan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Anong problema doon? Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa Congressional Office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year.
kaso against itong sa pamilya ko na naman, mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor.